Hi guys! Good day sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Welcome back to my channel. Nandito nga pala ako sa Exit 4, King Fahd Road, Riyadh, Saudi Arabia. At papunta ako sa my Kingdom Tower. Shoutout nga pala sa lahat ng mga kapwa kong OFW, saan man panig kayo ng mundo naroon. Laban lang. Kumain tayo ng tama at palagi tayong kumain ng gulay. Dahil tayong mga OFW, bawal magkasakit. Walang ibang mag-aalaga sa atin kundi ang ating sarili. Kaya ingatan natin ang ating mga sarili para sa ating mga pamilya. At para naman sa may mga kamag-anak dyan na nasa abroad, kumustahin nyo sila palagi. Huwag lang ninyo silang kamustahin kung kayo'y mayroong kailangan. Dahil yung mga OFW, pag yan ay nasa kanyang kwarto na at nakahiga na, naiisip niya yung kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang iba nga dyan, kung minsan umiiyak, nalulungkot. Kaya't pag nasa abroad ka, kailangang matibay ang loob mo. Hindi yung pag na-homesick ka, gusto mo nang umuwi. Kailangan talaga pag ikaw ay pupunta sa abroad, matibay yung iyong loob, buo yung iyong loob at handa kang magtiis para sa pamilya. At sa mga may kamag-anak naman dyan sa abroad, huwag naman kayong magtatampo kung minsan ay hindi kayo kaagad nabibigyan sa inyong mga kahilingan. Dahil kami, nagtitipid rin kami dito. Minsan nga, kumakain na lang kami rito ng Indomie para makatipid. Pero napag-isip-isip ko na kailangan din palang kumain namin ng tama. Dahil kami yung magsasacrifice naman kung hindi kami kakain ng masustansyang gulay. Kaya ang payo ko sa mga kapwa kong OFW, huwag niyong pabayaan ang inyong sarili. Number 1 na kainin natin ay yung masusustansyang gulay. Kagaya ng malunggay, mga saluyot. Ang mga Saudi, mahilig sila dun sa mga salata, yung mga ibang klase kasi yung mga dahon-dahon dito tinatawag na bakdones, kusbara. Ayan, mahilig silang kumain ng gulay. At ang mga Saudi, isang beses lang kumain ng kanin. Hindi kagaya nating mga Pilipino na 3 times a day. Pero ako ngayon, 2 times a day na lang ako kumakain ng kanin. Nasasanay na rin ako. Nung una ako dito sa Saudi, nanibago ako sa pagkain kasi yung kanin dito malalaki. Di katulad sa atin sa Pilipinas. At saka yung mga dito, parang hindi ko makain nung una. Pero ngayon nasanay na rin ako. 2014 nung dumating ako dito sa Saudi Arabia at malapit na akong mag 10 years. Sa June 10 years na ako. Nung unang dating ko rito, talaga naman na nakakakaba. Siyempre, hindi ko alam yung mga kalsada. Dumating ako dito sa Saudi Arabia alas 7 ng gabi. Tahimik na tahimik, wala kang ganong makikitang tao sa labas. Makakakita ka lang ng tao dito sa Saudi, sa mall at sa mga supermarket. Pero sa mga bahay, bihira kang makakakita. Nasa loob lagi sila ng bahay. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na marami kang makikitang tao sa labas ng bahay, merong nagpipintuhan. Dito wala.
Kaya kung kayo'y mag-abroad dito sa Middle East, ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil boring dito. Kapag kayo'y bago pa lang, talagang may init. Kailangan na maging matibay ang inyong loob, matyaga kayo. Dahil pag kayo'y na-homesick, naku, yun ang pinakamahirap. Maraming kakilala ko rito na bago pa lang, talagang hindi nakatiis, umuwi ng Pilipinas. Hindi raw niya kaya yung yung lamig, yung init, sabi ng iba. Nahirap daw. Una lang yan, masasanay din, kagaya ko. Ngayon, ang isang taon sa akin, mabilis lang. Please subscribe, like and share. Thanks for watching.